Yun, and start recording mga kalapid. Part 2 na tayo. Part 2 nitong RDR Collabs, mapagpanggap na mayaman. So, hindi na natin patatagalin at wala na tayo inaantay pa. Merong may-ari na hindi. I-play na natin to. Cultural problem natin. Another cultural in the beninging, another cultural problem natin, yung population na. Mapagpanggap na mayaman, yun po yung title. Okay? So, napunta ulit tayo sa population, kanina sa politics. Okay? Make sense ba? Tuloy natin. Akin na ng bilang ngayon at tila baga nagiging normal na yung mga single mom. Bakit? Maraming mga irresponsableng relasyon dahil sa premarital sex. Ang dahilan kasi, masaya. Ay, Diyos ko. Kawawa naman yung mga tao dito kay, paano to? Kay Chichester. Kalaki na ng bilang ngayon at tila baga nagiging normal na yung mga single mom. Bakit? Maraming mga irresponsableng relasyon dahil sa premarital sex. Marami daw, maraming Ma'am. Bakit? Maraming mga irresponsableng relasyon dahil sa irresponsableng relasyon dahil sa premarital sex. So, siguro sa poverty pa rin yung pag-uusapan, pero yung mapagpanggap, ewan ko kung papasok pa dito 'Di ba? Pwedeng poverty, dun ko connect yan. Pero dun sa mapagpanggap, dapat talaga ang tinapik ni Chichester dito tinira niya yung networking company. Kasi mas maraming mapagpanggap na mayaman dun. Okay? Or hindi nyo in-elaborate yung title nyo. Tuloy. premarital sex. Ang dahilan kasi, masaya. Kaya mo Ganun ba yun? Hindi ba pwedeng may love? Hindi dahil sa masaya, ikaw naman talaga, Chichester. Lahat na lang sa'yo, negative, hindi ba pwedeng may love? Mga batang, puppy love, tapos nag-sex, premarital sex, diba? Ikaw talaga, grabe naman. Marami namang kabataan din na maaga sila nagkaanak uli. Na naman tayo, premarital sex nga. Pero maayos yung buhay hanggang ngayon sila pa rin, 'di ba? Ikaw talaga, ayan na naman. Dahil sa Puro panghusga. Ang tawag diyan sa ginagawa niyan, condemnation. Tuloy. premarital sex. Ang dahilan kasi, masaya. Kaya mo ginawa yung ginawa mo para maging masaya ka. Tapos pag wala na yung saya, napalitan Hindi ba pwedeng nga mahal? ng obligasyon. Wala na ngayon yung dahilan kung bakit kayo nagsipag-jowa in the first place. Pero kung sana, bago pasimulan yung relasyon, ang nasa isip mo bumuo ng pamilya, hindi tayo magkakaroon ng maraming ganyan. Sino ba ang may kasalanan? Yung babae o yung lalaki? I will say magulang. Magulang nila. Bakit? Okay, tama yung magulang pa yung sinisi. Galit kasi ito sa magulang kasi wala tong magulang. Ang pagkakaalam ko iniwan siya o binenta siya. Kaya ngayon, sinisisi niya yung mga magulang. So, tapos magtuturo ka ng ganyan sa mga bata, ay sa mga sa social media. Supposed to be ang disiplina ng gagaling sa magulang. Kaso ito ang problema. Kahit yung magulang, biktima rin ng magulang. Oh, Ikaw na tama. single ma. Yung magulang mo, malamang ganun din. Kung ano, Oh! Kita mo, bumalik tayo dun Ito yung sinasabi ko kanina, yung beginning natin, ay yung intro natin, no? Yung birds of the same feather. Hindi. Kung ano yung puno, siya yung bunga, di ba? But the tree bears and so that the fruit, di ba? Bumalik tayo dun sa intro. Parang ito yung intro nila kanina. problema. Kahit yung magulang, biktima rin ng magulang. Oh. Kahit yung magulang, biktima ng magulang. Paano mo nalaman yan? Nilahat mo na naman ba? Saan galing? Sabi ko sa'yo, may hinuhugot talaga to si Chichester na masakit. Sa experience niya, kaya lang nangyayari, na-generalize niya. Life is good, di ba? Fuck. Ikaw na single.
Ikaw na single Yung mother. magulang mo, malamang ganun din. Kung ano, Putang ina. Kawawa naman yung ibang single mother pero maayos yung pagpapalaki ng magulang sa kanila. Kawawa naman yung mga yun. Diba? Kung lalahatin mong ganyan, kawawa naman. At saka yun nga, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung kasabihan na yan, huwag nyo ikumpara sa tao kasi literal lang yan. Literal na yung puno, kung anong bunga, yun, ay puno. Siyempre, yun ang magiging bunga. Pero pagdating sa totoong buhay, hindi po totoo yan. Dahil may mga bata or may mga anak na hindi nila gustong gayahin yung ginagawa ng magulang nila dahil mali. At may mga anak na maayos yung magulang pero tinahak nila yung malindaan. Yung kanta ni Freddy Aguilar, example, anak. May mali yung magulang ba doon? Paano papasok dyan yung kasabihan mo kung anong puno siya yung bunga? puno siya, bunga. Bakit? Kasi itong magulang mo, lahat na lang ng ginagawa niya para sa anak. Para sa anak. Walang para sa sarili niya. Ngayon yung anak niya, yun ang nakita ay para sa anak, para sa anak, para sa anak. Ang ginagawa ngayon, itong bata ngayon, nagmamadali rin pag-anak. Yung anak niya nakita, ganun pa rin ang ginagawa. Ay. Magmamadali ulit mag-anak. Kasalanan talaga ng mga Tang- magulang ina. kung bakit nabuntis yung mga anak ninyong mga babae. At kung bakit nakabuntis naman yung mga anak ninyong mga lalaki. Bakit? Nasaan kayo nung mga panahon na nagkakasala yung mga yan? Nadisiplina nyo ba? Putang ina. Grabe mangundi na tong dalawa na to. Asan kayo nung ginagawa? Asan kayo nung ginagawa kayo para itama? Tinama nyo ba yan? Ang ina. Ito yung collab na grabe. Kung bakit nabuntis yung mga anak ninyong mga babae. Alam nyo, masakit sa magulang yung sinasabi nyo na ganyan. Yung mga isinisisi nyo yung mga ganyan. Lalo na kung hindi naman ginusto. Nung tangina, hindi nyo naman mababantay yung anak nyo ng 24 oras. Sa 5 minuto, 3 minuto, pwede na mag-sex yung mga yan. Grabe kayo. Kung bakit nakabuntis naman yung mga anak ninyong mga lalaki. Bakit? Nasaan kayo nung mga panahon na nagkakasala yung mga yan? Nasaan kayo nung mga panahon na nagkakasala yung mga yan? Nasa trabaho. Para bigyan ng kinabukasan yung mga anak nila. Yung mga anak nila nagkain laban. Nanood ng ibang Tony Fowler halimbawa. Halimbawa lang O kaya nanood ng Pornhub, napanood si Salome Salvi. Isisisi nyo sa magulang yon? Grabe kayo. Nadisiplina nyo ba? Nasuway nyo ba? Napagsabihan nyo ba? Kung kayo ba may mga anak ngayon, yung mga anak nyo ba walang gadget ngayon? I dare you. Kung may mga anak kayo ngayon, kung mga minor de edad, mga wala bang gadget yan ngayon? O hindi nyo ba binibigay yung mga gusto? O okay lang. Kung naiturong maayos na values dun sa bata, hindi na importante kung nakikita ng mata mo yung anak mo o hindi. Mananatili siya dun sa mga bagay na naituro mo sa kanya. Napagsabihan nyo ba? O okay lang. Pag meron kang naiturong maayos na values dun sa bata, hindi na importante kung nakikita ng mata mo yung anak mo o hindi. Mananatili siya dun sa mga bagay na naituro mo sa kanya. Paano kung magaling yung lalaki na
palibugin yung babae na pa-oo niya. Parang ikaw magsalita, magaling. Paano kung ganun? Asan yung values na naituro ng magulang? Nakantot? Natotnak? Di ba? Nawala. Buntis. Lahat naman tayo, halimbawa, tinuruan tayo ng magagandang values ng magulang natin o kaya kung nasa taas. Alam na nga natin tama't mali eh. Pero bakit ginagawa pa rin natin yung mali? So kung nagsasalita kayo para akala nyo ang perfect nyo? Tante pa na pinapalo ng magulang ang kanilang mga anak. Oo. Ang utos, turuan. Turuan mo ang bata. Oo. 'Di ba kaya nga minsan pag nagkakaroon daw ng masakit sa buhay, sabi pinalo kayo ng Diyos. Kailangan mo rin paluin yung anak mo. Na dapat yun Na pinapalo ng magulang ang kanilang mga anak. Ang utos, turuan. Turuan Ang utos, turuan. Sino nagutos? mo ang bata sa daan na dapat yun pagka siya'y tumanda, hindi niya hihintay. Anak mo, bago mo paluin, Akala mo kung makapagsalita siya, 100% alam na niya yung mangyayari. Pati sa buhay ng anak niya, kahit anong ituro niya. Yun pa rin yung masusunod. Hindi po ganun yung buhay Hindi po ganyan yung buhay. turuan mo muna. Lahat ng bagay na batas mo bilang magulang, Saglit. hindi niya hihintay. Mga anak. Ang utos, turuan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat yun pagka siya'y tumanda, hindi niya hihintay. Anak mo, bago mo paluin, turuan mo muna. Lahat ng Bago mo paluin, turuan mo daw muna. Anak, ito yung pak! Ganun ba yun? bagay na batas mo bilang magulang, ipakabis Tangina, batas mo as a magulang. Tangina, ginawa mong yung anak mo. Ginawa mong gobyerno yung pamamahala mo sa may batas ka. Walang love doon pag may mo sa kanya. Pag kabisado na ngayon niya, tsaka ngayon, anak, kabisado mo ang batas ng papa. Alam mo na kapag lumabag ka dyan, magagalit si papa. Batas ba? Ang magandang term doon. Parang hindi magandang term yung batas. Meron siguro mas magandang term. Masyado mabigat yung batas eh. At alam mo rin na pag inulit mo yung paglabag at paulit-ulit ka na lang, I have to do what I have. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Sinabi na sa'yo ng Diyos na huwag mong gagawin yan, pero ginagawa mo pa rin. Paulit-ulit. Paano yun? Saan ka mapupunta, boy? Real talk. Saan ka mapupunta? Iniisip mo. Pakisagot. Love you. To instill discipline. At hindi ko gustong paluin ka. As much as masasaktan ka, mas masakit sa akin yun bilang magulang. Dahil ako nagpalaki sa'yo mula pagkabata. Pero kailangan kong gawin yung kailangan kong gawin. Hindi mo man naiintindihan yung mga batas ko ngayon. Dahil bata ka pa, maiintindihan mong pag sinuway mo kung masakit. Hindi mo na uulitin. Doon ngayon, dadaan ngayon, yung pagsaway sa bata sa pamamagitan ng pamalo. Naniniwala ka ba that parents before are better than parents right now? Ngayon kasi ang mga magulang, di na nagsisisi. Parents before are better talaga. Diba? Turo sa mga anak nila. Bakit? Kasi advocate. Like, share, follow. Ito pa mabigat. Meron pang mga nasa social media na nagtuturo ng kairesponsablehan. Ayan. Ito nga yung tanong ko sa inyo kanina, yung mga anak nyo ba, may mga gadget na, mga minor. Diba? Pag meron, so isa din kayo sa mga, nagpapabaya sa anak nyo. Share, follow. Ito pa mabigat. Meron pang mga nasa social media na nagtuturo ng kairesponsablehan. Tapakata. Ba't hindi mo pangalanan? Ba't hindi mo pangalanan yung mga nagpa-poverty porn? Ba't hindi mo pangalanan yung mga gumagawa ng tae content? Diba? Pangalanan mo para alam nila. Para hindi ka
naiiyak-iyak dyan, di ba? Meron pang nagtuturo sa social media, magparami ka ng asawa mo. Inis mo. O, di pangalanan mo si Kuy Kuy. Hindi. Pangalanan mo. Di ba? Kaysa ganyan nagpaparinig ka, pangalanan mo. Public ka pa nga sa isa eh. Hindi mo. Huwag puro parinig, pangalanan mo. Tangina, walang mangyayari sa parinig mo. Ano aabot yan social media mo kung puro ka parinig? Pangalanan mo, tanga. Pamamahalaan ng maayos. Gusto mo paramihin pa. Kung ikaw responsable ka, huwag ituro sa ibang tao na paramihin yung asawa nila kung ikaw marami. Bakit? Kasi si Solomon ganun din naman eh. Sasabihin, bakit hindi ka si Solomon? 7 daan ang asawa. Oh. Gumamit na naman ng Bible. Si Haring Solomon, hari. Hari yun, hari. At may alagang pagong. May biyak sa likod. Asawa niya, pero humanap ka ng talatang pinopromote niya pagpaparami ng asawa. Wala. Si Solomon, responsable. Eh, ikaw to. Si Solomon do, responsable. Tanga, hari yun. Main character sa Bible din yun. Isa sa main character din yun sa Bible, si Solomon. Naman, wag mo sabihin responsable. Diba? Karirinig-rinig mo lang nung sinabi nung kung sino mang social media influencer na sinabing si Solomon maraming asawa. Ikaw naman, nagparami ka naman ng asawa mo. Hindi na importante kung responsable ka pa. Hindi mo kaya pakainin yung anak mo, nagparami ka pa ng asawa. Sarili. Oh, diba? Another kalokohan uli yung sinasabi mo. Unang-una, sinong papatol sa'yo kung wala kang ang pera? Tapos putang ina magpaparami ka asawa. Sinong papatol sa'yo? Sinong papatol sa'yo? Kailangan pang chicks. Ayun, hari yun, Solomon. Kahit anong gusto niya sabihin, papalakpa ka lang yan. Ganun lang yan, no? Gakuha na niya. Tangina. Ganyan ba mag-isip to? Karirinig-rinig mo lang nung sinabi nung kung sino mang social media influencer na sinabing si Solomon maraming asawa. Ikaw naman, nagparami ka naman ng asawa mo. Hindi na importante kung irresponsable ka pa. Oh, diba? Hindi na importante kung irresponsable ka pa. Sino magkakagusto sa'yo kung irresponsable ka? Tanga. Walang papatol sa'yo nun. Paano dadami asawa mo, bobo? Pakainin yung anak mo, nagparami ka pa ng asawa. Sarili mo nga, di mo pa maayos. Nagparami Oh, ka pa. diba? Yun nga eh. Sa bibig mo galing. Kung yung sarili mo hindi mo maayos, paano ka magkakaroon ng maraming asawa? Nako! Tangina. Saan mo nakukuha yan? Kasi tama yung sinasabi mo eh. Ngayon, nagiging normal. Tama. Nasabi mo. Kaya nga nauso yung single mother. Sa kultura natin, yung ganyan, premarital sex, normal na lang. Dati noong mga panahon Matagal na. Siguro kahit anong generation pa yan, may mga single mom na. Kasi maraming single mom, hindi lang naman single mom dahil iniwan. Kaya naging single mom kasi pwedeng namatay o nabiyuda. Diba? Single mom ako eh. Iisipin nyo agad, disgrasyada. Eh paano kung namatay yung asawa niya kaya siya single mom? Ina. natin, naku, sang katutak talaga na interrogation sa magulang ang aabutin mo niyan. Dati, ang tawag sa single mother, disgrace. Oh, kita mo? Dati, ang tawag sa single mother, disgrasyada. Hindi pa pwedeng namatay yung asawa, kaya siya single mom. Kabobohan din ito. Ngayon, single mother. Oo nga, no? Binago kasi natin. Ang hirap kasi sa atin, nag-a-accept tayo ng konsepto galing. Mahirap din i-accept yung konsepto mo pagka ganyan. 'Di ba? Magaling ka magsalita, oo. Pero kung ganyan din naman yung konsepto mo at ganyan ka makapanghusga ng tao, sa'yo na yung konsepto mo. Ba't ibang mga bansa na akala mo welcoming, pero ang totoo, nakakasira yan ng isip at puso ng mga susunod na henerasyon natin, Pilipinas. Huwag ka... Diba? Kasi dinadaan kayo sa ganyan mga salita na akala mo, vindictive or ano ba magandang term dyan? Diba? Na talagang mapapaano kayo, wow eh. Nadadaan kayo sa ganyan eh. Pero sabaw. Yung masyadong tanggap ng mga ideology galing sa mga panyaga. Tignan mo LGBT ngayon. Ito mo
Ang layo na ng topic nila, mapagpanggap na mayaman. Tapos ngayon, nasa LGBTQ na. Diyos ko, yan ang consistent. Amerika, sila mismo nalilito sa sarili nilang kalokohan. Dito sa atin sa Pilipinas, ang tawag bakla. Panggap na nalipunan yan. Walang aamin sa'yo kung hindi ka sirang-ulong bakla. Ire-respeto ka pa rin ng kapwa-tao mo. O ngayon, magagalit kayo. Dito pinatatamaan nila ata ang pangalan, yung nanggulping bakla. Yung natulfo. Yung nanggulping bakla. Si Kira, putang ina. Basta yun. Kung naaalala nyo, comment nyo. Sa akin, wala akong pakialam kahit magalit ka sa akin. Ang pagmamahal ko sa'yo bilang bakla, kapwa tao rin kita. Pero hindi yun para paniwalain mo kung babae ka. Treat me as a human being, have respect for me, and I will respect you just the same. Huwag mo ipagsaksakan sa utak kung babae ka kahit hindi naman. Diba? Yan yung style niya, yung mga ganyan, yung pasigaw na ganyan. Hindi ka ba nagugulat, RDR? Tapos ba't hindi mo ba kaya i-debunk yung mga sinasabi niya? Diba? Dahil na i-guess mo at sikat, oo ka na, oo. Ang problema kasi, meron tayong tinatawag na gender inequality. Ano ibig sabihin? Ang Yun layo yung na sinasabi ng nila topic doon nila, na boy. dapat respetuhin sila kung ano yung napili nilang gender. Anong masasabi mo doon na ang gender ngayon hindi na ipinagkakaloob ng Diyos kundi pinipili na lang ng tao? Nakikita mo ngayon yung gulo ngayon ng Amerika tungkol dyan, diba? Merong Ang mga layo na naman. competition sa Amerika na pinamamahalaan na ngayon ng mga transgender na nananalo yung mga transgender Ang layo na ng sagot no? dahil sa biology nila mas malalakas sila kumpara sa mga babae Biology. na nilalabanan ngayon nila. Yung mga babae, kawawa talaga. Bakit? Kasi hindi ka parehas ang tibay ng katawan nila, yung tibay ng katawan ng mga babae. Correct. Ay, ano nangyayari? Yung mga bakla sa kanila, nagiging oppressor na. Doon nagkakaproblema kapag ipinipilit natin. Pero tignan mo, respeto as respeto, magrespetuhan na lang tayong pare-parehas tayong tao. Bakit kailangan pa ng hiwa-hiwalay na ganyan? Magrespetuhan tayo bilang mga tao. Tapos, let us assess ourselves in relation dun sa kung ano man yung mga bagay na talagang magagaling tayo. Doon tayo mag-usap. And that's how we build the country. Hindi paparamihin mo yung dami ng gender sa buong mundo tapos isasaksak mo ngayon sa isip ng mga kabataan. Kasi ngayon sa Amerika, Buong mundo na pinag-uusapan nila. Pilipinas nga, hindi nyo maayos. Tangin na yung buong mundo pa kaya. Ayusin nyo muna yung mga argumento nyo. Para may argumento kayo pagdating sa ibang bansa. hindi lang basta-basta dun sa konsepto lang na ako, paniwala ako, babae ako. Hindi lang ganun Sinasaksak na nila ngayon sa mga kabataan Yun. Doon nagkakaproblema. At darating Kayo din naman, may sinasaksak din kayo sa utak ng mga kabataan, di ba? dito sa Pilipinas yan. Pilipinas! Maawa ka sa sarili mo, Pilipinas. Di ba nagkaka-issue na rin tayo sa CR? Yun. Hindi nag Nagkaka-issue na daw tayo sa CR. Ngayon sabi niya sense kahit bakla ka, nagawin mong 3 yung CR. Di ba hindi na lang gawin isa, mas tipid pa. gawin daw isa yung CR. Paano kung halimbawa, na public, public, ang tawag dito, public CR, public comfort room. Gagawing isa na lang dahil babae, lalaki, bakla. Utang ina, anong gagawin ng lalaki dun sa mga babae? Bobosohan? Tang inang utak yan. Para sa lahat na lang yun. Bago tayo matapos sa interview na to, bigyan natin ng inspirasyon. Yung mga taong For senator daw yan, putang ina, ba't daw hindi tumakbong senador? Ang solusyon po sa mga sa LGBTQ, sa babae at lalaki, ang solusyon daw po gawin na lang isa yung CR sa public place. 'Di ba? Para po nakikita lahat ng lalaki, ng babae, kung sino yung umiihi, kung sino yung tumatae, at saka para makita ng mga bakla yung mga edits daw ng lalaki, kung sino yung jutes. For senator, raya ng payo pukin ang inang yan. sumikap, yung mga taong masipag naman, talagang kinakapos-kapos lang ng swerte sa buhay. Yung mga Isa, mas tipid pa, tapos para sa lahat na lang yun. Bago tayo matapos sa interview na to, bigyan natin ng inspirasyon. Yung mga taong nagsusumikap, yung mga taong masipag naman, talagang kinakapos-kapos lang ng swerte sa buhay. Yung mga taong... Yan yung yan yung maganda ipunto ni RDR. Hindi yung katulad na kanina, putang ina, hinusgahan lahat dahil tamad. 'Di ba? Yung tao may goal. Tapos, medyo talagang kailangan niya rin na yung gamit na yun dahil yun nga yung pagkakataon bilhin dahil sale. Diba? Gusto niya mabili. Diba? Kasi para sa negosyo niya, kailangan umaharap ako sa tao, kailangan presentable ako. Hindi kailangan basag-basag yung unit ng cellphone ko, diba? Kailangan maayos.
'Di ba? At least kung may kausap ako, yung kanegosyo ko, may kapanipaniwala ka na. So, hindi naman nagpapanggap yung kasi binili naman niya yung kahit pinangutang niya. Okay? At sa kanya yun eh. Hindi niya ninakaw, hindi, binili niya yun. Tuloy. Laban ng parehas, pero talaga inaalat pa sa buhay. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Anong mensahe ni Dad Chichester? Pilipinas, galingan mo. We only get to Pilipinas, galingan mo. Tangina mga payo yan. Pilipinas, galingan mo. Pilipinas, galingan mo. Hindi ba pwede Pilipino, galingan mo? Hindi. Hindi, joke yun na, joke. Pilipinas, galingan mo. Lalo na yung mga nasa gobyerno, galingan nyo pa daw. Mangurakot. Ay, galingan nyo kasi YOLO. Kuha lang ng kuha, korap lang ng korap. YOLO eh. We don't get to stay in this life for very long. Kahit gaano pa Ito may parinig siya kay RDR. Pakinggan nyo. Pilipinas, galingan mo. We only get to live once. We don't get to stay in this life for very long. Tama yan. Kasi anytime, pwede tayong kunin kahit mamaya, kahit bukas. 'Di ba? Hindi natin alam oras natin. Ito yung kasunod niya. Gaano pa kalaki yung empire? Kahit gaano pa kalaki yung empire, sino pinaparinggan dyan? Baka yung katabi mo, pinaparinggan mo, ha? Kahit gaano pa kalaki yung empire. Ito, siguro para sa lahat naman yan. Kahit sino mayaman yan, kahit gaano pa kalaki. Alam ba si Henry C? Diba? Gawa mo, we don't get to stay here. Hindi na niya madadala yon, pero naipamana niya sa anak niya. Saglit lang. Huwag mong sayangin yung buhay mo na ikaw ay hirap na hirap na ang dahilan kung bakit ka nahihirapan. Hindi naman dahil sa unforeseen circumstances, kundi dahil sa sarili mong katamaran. Sa sarili mong kita mo. Katamaran pa rin. Hindi niya naintindihan yung tanong ni RDR. 'Di ba? Hindi niya talaga naintindihan yung tanong ni RDR. We don't get to stay here. Saglit lang. Huwag mong sayangin yung buhay mo na ikaw ay hirap na hirap na ang dahilan kung bakit ka nahihirapan. Hindi naman dahil sa unforeseen circumstances. Hindi daw dahil sa unforeseen circumstances. Yun nga yung tinatanong sa iyo kanina, 'di ba? Tapos ngayon hindi dahil diyan. Tapos ipapasok mo uli yung tamad. Kundi dahil sa sarili mong katamaran. Sa sarili. Sarili mong katamaran, pagiging ignorante mo. Tang inang sagot yan. For senator yan. Pilipinas, magpakatalino ka. We were once known intelligent individuals just We were once known. Sa sarili mong kamangmangan. Pilipinas, magpakatalino ka. We were once known for intelligence individuals, hindi ba as? Circumstances, kundi dahil sa sarili mong katamaran, sa sarili mong kamangmangan. Pilipinas, magpakatalino ka. We were once known for intelligent individuals. Baka as intelligent individuals. Pilipinas, makinig kayo. Hindi po for. Wala bang proofreader dito? Inedit na nga lang. Hindi pa chinek. We were once known as an intelligent individuals, 'di ba? We were once known for intelligent individuals. We were once known as an intelligent individual. individuals just like Jose Rizal. Just like Jose Rizal. Putang ina, mahirap yun. Babariling ka sa likod. Pinas, saglit lang tayo dito. And you have to make the most out of this limited life that you have. Para yung kinabukasan mong sarili, at yung kinabukasan ng anak mo, at yung kinabukasan ng isang buong bansa natin, mas maging mas maayos yung kinabukasan kaysa sa kung ano man na meron tayo. Huwag mong kakalimutan sana na mayroong mga umaasa. Huwag mong pababayaan yung kinabukasan natin. Huwag mong pabayaan yung sarili mo. Huwag kang sumuko kasi wala tayo pare-parehas na mapapala sa Hindi, tamad nga daw eh. Pilipinas. Sana maalala mo na hindi biro yung dami ng dugo sa ilalim ng lupa para lang ipaglaban nung mga nauna sa yung kalayaan na may Tang ina.
OA. Kung iniisip mo yan, ano ka, nagpapaka-ano ka ngayon, makata. Diba? Yung mga politiko nga natin, hindi na iniisip yan eh. Diba? Tapos ikaw magsasuggest ka ng ganyan, na feeling mo daig mo pa yung mga politiko na akala mo totoong makata. Come on. Magpakatotoo tayo. Huwag natin lokohin yung tao sa drama. Tayong hate, sana maalala mo sa ilalim ng lupa para lang ipaglaban nung mga nauna yung kalayaan na meron tayong hate. Sana maalala mo na maraming tao Tangina. Putaan China Sea. Doon mo pakita, doon mo paglaban. nasa ilalim ngayon ng lupa na nagbuwis ng buhay nila para sa iyo. Huwag mong itapon yung kinabukasan na meron ka ngayon dahil sa konting katamaran na meron ka. Dahil Katamaran pa rin. Tangina. sa luho mo, yung sinasabi nilang success, hindi ganun Paano ka magiging maluho kung tamad ka? 'Di ba? Tamad ka tas luho. Anong connect? Anong connect ng katamaran sa luho? Paano ka magiging maluho kung tamad ka nga? Tamad ka nga eh. Tanginang yan. sandang sa konting katamaran na meron ka. Dahil lang sa luho mo, yung sinasabi nilang success, hindi ganun kahirap yan. Pero mas mahirap Yung ganong success hindi daw kahirap. Putang ina, di tanong mo nga yung mga naging successful sa networking kung ganong kadali. RDR naman. maging mahirap na isang kahig, isang Dapat sabihin mo yun to, sabihin mo rin na yung mga ibang taong nagiging successful sobrang hirap din ang pinagdaanan. At si Manny Pacquiao ilang beses gulpihin at mag-training para maging successful. Sana naman ano mo sa kausap mo yan, iparating mo rin. Wag kiss ass, hindi porkit, nako Diyos ko. tuka na ang dahilan hindi meron ka ngayon dahil sandang sa konting katamaran na meron ka. Dahil lang sa luho mo, yung sinasabi nilang success, hindi ganun kahirap yan. Pero mas mahirap, maging mahirap na isang kahig, isang tuka na ang dahilan yung katamaran. Diyos ko. Isang kahig, isang tuka, tapos ang dahilan katamaran. Isang kahig, isang tuka. Kung hindi ka kumaig, hindi ka tutuka, anong katamaran doon, tanga? Isang kahig, isang tuka, may kain. Hindi siya tamad. Bakit? Pinagtrabahuan niya yung kinahig niya para makakain siya. Kakain uli siya mamaya, kakain uli siya. So, anong tamad doon? Maging mahirap na isang kahig, isang tuka na ang dahilan yung katamaran kaysa magbilang ng pera na problema na ng bangko habang ipinapadala sa iyo yung libreta ng bangko mo. Pilipinas, I am hoping to see a future kapag wala na ako. I'm hoping to see a future. Good luck! Libreta ng bangko mo. Pilipinas, I am hoping to see a future kapag wala na ako. Mas maayos ka kaysa ngayon. Pero nasusuwi. I'm hoping to see a future na kapag wala na ako, maging maayos ka. Hindi mo na makikita, wala ka na. Putang ina. Paano pa makikita kung wala ka na? Putang ina. A future. Ang dahilan yung katamaran kaysa magbilang ng pera na problema na ng bangko habang ipinapadala sa iyo yung libreta ng bangko mo. Pilipinas, I am hoping to see a future kapag wala na ako. Pilipinas, I am hoping to see a future na kapag wala na ako. Wala ka na nga. Paano mo makikita? Wala ka na. Patay ka na. Paano mo makikita? Mas maayos ka? Naman, higing maayos pa siya. Sa ngayon. Pero nasusuwian na kasi ako dun sa mga bagay na nakikita mo sa social media. Ay, Diyos ko. Marami tayong galit sa garbage content o tae content o kung ano man yung mga content na ginagawa, di ba? Marami tayong galit dyan. So,
okay ka, kaya lang ayusin mo. Sana yung ano din, wag ganyan ka drama. Tangina, real talk. Nagre-real talk ka, pero yung totoo na. Yung totoo. Wag yung puta, yung sinasabi mo, inaano mo, binabangga mo rin sa sarili mo. Di ba? Panoorin mo ng basura. Brad, di ko matiis eh. Yung mga prank-prank nila. Hindi mo matiis. Call out mo, debunk mo. Kung hindi mo matiis, gumawa ka ng paraan. Social media influencer ka, di ba? Kung hindi mo kaya, kung hindi mo kayang tiisin yung napapanood mo, i-call out mo, i-tag mo, putang inan nyo, i-content kayo. Diba? O, sila, halimbawa, bigyan ito ng example. O, halimbawa, yung batas natin, kino-call out yung hindi ginagawa, maganda ni Raffy Tulfo. Diba? O, tinatag. Lahat ng mga tao na hindi na may nakikita silang mali. Katulad ako pagka may mga halimbawa nagpa-poverty porn or may nananamantala sa ibang tao. Kino-call out ko, tinatag ko sila. Ba't hindi mo gawin 'yon? Malaking channel ka. Sa nag-iiyak-iyak ka dyan. Yung mga kaboboha. Macho. Melo ya, ito yung iyak ng ano, putang ina, ito yung iyak ng ano, ng iyakin, di ba? Naka-estupiduhan nila, yan ay papapanood mo sa ordinaryong taong bayan. Ano kayo ng kinabukasan ng taong bayan? Yung ordinaryong taong bayan, pinapakain mo ng basura sa utak nila. Yun ngayon ang kawawa sa lahat ng ginagawa ninyo. Kayo lang yung kumikita eh. Yung iba nga nagpo-promote pa ng sugar eh. Tapos yung mga taong sugar roll, nakikita mo na sa baba ng lipunan, walang makakain yung mga anak nila eh. Bakit? Kasi pin-promote yun. Mga influencers na nakikiusap ako sa inyo. Maawa naman kayo sa mga... Pangalanan mo. Hindi ubra yung nakikiusap ka. Tangina. Hindi ubra yung nakikiusap ka. Pangalanan mo, gawan mo ng content, and then simulan mo dun. Dun makakapagsimula ka. Hindi yung iiyak ka. Hindi mo makukuha sa ano yan. Sa pakiusap. Bakit? Putang ina, pinagkakakitaan nga nila eh. 'Di ba? Hindi sila tamad gumawa ng ng tae content. kain yung mga anak nila eh. Bakit? Kasi pin-promote nyo. Mga influencers na nakikiusap ako sa inyo. Maawa naman kayo sa mga kabataan na hindi nyo alam nasisira yung buhay dahil sa ginagawa nila. Kayo sana yung dapat nagiging huwaran. Hindi naman ako mabuting tao. Oh. Hindi naman siya huwaran. Hindi siya, ano yun? Hindi siya huwaran. Hindi daw siya, putang ina mo. Dahil sa ginagawa nila. Kayo sana yung dapat nagiging huwaran. Hindi naman ako mabuting tao. Huwaran, example pala yun. Kasi hindi naman daw siya mabuting tao. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ka pala mabuting tao. Paano ka magpapayo kung ikaw mismo hindi ka mabuting tao, tapos magpapayo ka, tapos magbibigay ka ng mga ang tawag dito, mga Bible verses, tapos sasabihin mo, ay, mabad person. Paano mo ipapractice what you preach? Diba? Dito sa RD, Masamang tao ka, tapos magbibigay ka ng mga Bible verse. Ako nagbibigay akong magsasalita ako ng tungkol sa Diyos or sa Bible. Pero kaya kong anuhin siya. Ang tawag dito, back-upan. Diba? Kahit alam kong ako makasalanan. May doon, pinagbabawal na technique. Ikaw, sasabihin mong masama ka tapos magbibigay ka na. Paano may practice what you preach, Chichester? Yeah. collabs mostly business, but we tackle right now the cultural problem na alam kong importante na ma-address ito. Marami at malaki ang may tutulong nito sa mga kababayan natin. The reason why siguro naging emotional ka, because you wanted a brighter future. Emotional siya. Umarte lang yan, Diyos ko naman. Pag-uwi niya sa bahay, opinion ko lang po yun. Opinion ko lang yun. Yeah, pag-uwi niya sa bahay, nice one. Ang galing nga, hindi tumulo masyado yung luha sa kaliwa. Hindi. Opinion lang yun. Opinion yun. Okay, so I'm entitled to my own opinion. Tuloy. For our fellow countrymen. Hanggang dito na lang ang kaya nating abutin, makapagbigay ng mensahe. Hindi naman natin kayang ratingin lahat. Pero ang importante, meron kang naging ambag. Meron kang naging partisipasyon sa pupwedeng ikabago ng kultura ng mga kabataan at mga kababayan natin. May pag-asa kung masenso, may pag-asa.
Itag nyo yung mga itag nyo yung mga may mali. 'Di ba? Yun yung pinakamagandang gawin doon. Itag nyo yung may mga mali. Tama yung sinabi mo, kailangan maging masipag tayo. Bukod doon, haluan natin ng mga konting mga pamamaraan. Tapos yung mga tamad kung saan mo hinuhugot yan lahat, i-explain mo para naintindihan. 'Di ba? Natin sa sarili natin ang isang napakagandang mga oportunidad. Huwag kayong manatili sa trabaho na meron kayo ngayon kung alam nyong hindi nag-i-improve ang buhay ninyo dyan. Ang importante, asamin natin na guminhawa ang ating buhay. Lagi nating tatandaan, kung ano man ang sitwasyon at kalagayan natin ng buhay natin ngayon, ikaw ang may kasalanan at may gawa niya. Muli, Oo. Kaya nga, ba't sinisisi niyo yung gobyerno kanina? Diba? Sisihin niyo yung gobyerno. Kaya, sisihin mo yung sarili mo. Kasi yung sarili mo lang naman din ang mag-aahon sa'yo. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, sa part 1 ata yun, na huwag kang umasa sa gobyerno. Diba? Dahil hindi ka naman talaga tutulungan ng gobyerno. Kaya, alam niyo mga maraming na yan, corruption dyan, at hindi na mawawala yan. Okay? So, dito sa part 1 and part 2 na ginawa natin na mapagpanggap na collab, na mayaman, sana nakita niyo yung, yung mga difference. Tapos kunin niyo na lang yung magaganda, tapon niyo yung mga mali. Diba? Kasi may mga magaganda rin naman tayo narinig sa kanila. Meron ding sablay. So, yun lang yung nire-reactan natin. Okay? So, maraming salamat mga kalapida. Maraming gabi. maraming. Mag-ingat po sa mga nagmamaneho ngayon. Ingat po. Dahil sa, diba, yung mga nag-uwian ng probinsya. So, maraming salamat and stop recording.